Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-22 araw ng Agosto taong 2026. Ako po si Joshua Sariego. Kami po ang maghahatid na makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balitang ihahayag sa atin ng Municipal Information Office o ng MIO News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Chowking Brooks Point Recruitment Day, matagumpay na idinaos. Mayor Benedito pinangunahan ng 3rd Joint Quarterly Meeting ng MSBT, MCPC at MCAT-VAUSI. MPDO at OMA pinalakas ang pangangalap ng datos sa agrikultura para sa CLUP updating. MDRRMO isinagawa ang Rescue Volunteer Day 2026. LGU Brooks Point nagdaos ng Organic Agriculture Production Training. Buntis Summit isinagawa sa Barangay Saraza. Tourism Planning ng Brooks Point pinalakas sa pamamagitan ng LTDP Workshop. Covered Court Projects, inaasahang magbibigay ng mas ligtas na espasyo para sa mga mag-aaral. Mayor Benedito nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng yumaong Paiging Magbanwa. At pamahalaang barangay at kabataan ng Sarasa nagkaisa sa Linggo ng Kabataan 2026. Magbabalik ang MIO News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Chowking Brooks Point Recruitment Day matagumpay na idinaos. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni MIO News reporter Cecil Bautista. Balitang Bayan! Isinagawa ngayong Agosto 17, 2026 ang Chowking Brooks Point Recruitment Day sa Brooks Point Event Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Sa pangunguna ng Municipal Public Employment Service Office or MPESO sa pamumuno ni MPESO Manager Avelin M. Benedito. Dumalo rin si Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang pagpapakita ng suporta ng pamahalaang bayan sa mga oportunidad sa trabaho at mga programang naglalayong maiugnay ang mga residente sa mga potensyal na employer. Bilang bahagi ng aktibidad, nagbigay ng mensahe ng suporta sina Mayor Benedito kasama sina Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito at Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy O. Quechon habang isinagawa ang pagpapakilala kay Miss Liberty Clyde Villagrado, Labor and Employment Officer 2 at ang talakayan hinggil sa General Labor Standards na pinangunahan ni Mission Cassandra D. Castro ng Dole Palawan staff. Isinagawa rin ang recruitment proper kabilang ang initial screening at interview para sa mga aplikanteng nagnanais magkaroon ng oportunidad sa trabaho. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng MPESO sa mga pribadong kumpanya at iba pang katuwang na institusyon, layunin ng pamahalaang bayan na mapalawak ang akses ng mga residente sa disenteng trabaho at makatulong sa paglikha ng mas maraming oportunidad pangkabuhayan para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Cecil Bautista, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Cecil! At sa Balitang Pangbayan, Mayor Benedito pinangunahan ng 3rd Joint Quarterly Meeting ng MCPC at MCAT-VAUSI. Para sa detalye, narito si MIO News reporter Liza Dabandan. Balitang Bayan! Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong August 18, 2026 ang 3rd Joint Quarterly Meeting ng Municipal Subcommittee for the Protection of Children, MSPT, Municipal Council for the Protection of Children, MCPC, at Municipal Committee Against Trafficking and Violation Against Women and Children, MCAT-VAUSI. Layunin ang pagpupulong na palakasin ang koordinasyon ng mga tanggapan at katuwang na sektor sa pagsusulong ng kapakanan at proteksyon ng mga bata, kababaihan at iba pang sektor na nangangailangan ng proteksyon.
Tinalakay sa pagpupulong ang mga mahalagang usapin, programa at inisyatiba na may kaugnay sa child protection, pag-iwas sa trafficking, at pagtugon sa violence against women and children. Binigyang diin din ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan at maayos na koordinasyon ng mga concerned offices at stakeholders upang maging mas epektibo ang mga programa at serbisyo. Sa pamumuno ni Mayor Benedito, patuloy na isinisulong ng pamahalaang bayan ang mga hakbang na naglalayong mapalakas ang proteksyon, seguridad at kapakanan ng mga bata at kababaihan sa Brooks Point. Sa pamamagitan ng regular na pagpupulong at sama-samang pagkilos, layunin ng mga komite na makapaghatid ng mas maagap at responsableng serbisyo para sa isang mas ligtas at protektadong komunidad. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Liza Dabandan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Liza. Susunod, MPDO at OMA, pinalalakas ang pangangalap ng datos ng agrikultura para sa CLUP updating. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni MIO News reporter Sheila Ramos. Balitang Bayan. Isinagawa ng Municipal Planning and Development Office, MPDO, katuwang ang Office of the Municipal Agriculturist, OMA, ang orientation from hands-on training on geotagging of agricultural groups noong Agosto 17, 2026 sa Mayor's Office, Conference Room, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan. Bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaang bayan para sa updating ng Comprehensive Land Use Plan, particular sa pagpapahusay ng katumpakan at pagiging maaasahan ng datos. Pinangunahan ni NP Christian Cairo del Castillo, Planning Officer 3 ng MPDO. Ang orientation habang sa Engineer Dager Jan Molinedo, Project Development Officer 3, ang nagsagawa ng hands-on training sa geotagging at well data collection sa pamamagitan ng pagtutulungan ng MPDO at OMA. Isasagawa ang geotagging ng mga pangunahing pananim tulad ng mais, gulay, mga prutas, saging, kasava, kakao at iba pang priority crops. Nagsimula ang field deployment ng technical team sa Agosto 18, 2026 gamit ang per barangay approach upang maging organisado at sistematiko ang pangangalap ng datos. Inaasahang magsisilbing mahalagang batayan ang pagkakalap ng impormasyon sa mas maayos na land use planning, mas matibay sa pagpapasya batay sa datos, at pagbuo ng mga programang tumutugon sa pangangailangan ng sektor ng agrikultura at sa patuloy na pag-unlad ng Brooks Point. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Sheila Ramos, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Sheila. MDRRMO, isinagawa ang Rescue Volunteer Day 2026. Alamin natin ang buong detalye kay MIO News reporter Florian Jean de la Torre. Balitang Bayan. Isinagawa ng Rescue Volunteer Day 2026 ngayong araw ng Huwebes, August 13, 2026 sa Convention Center, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Bilang bahagi ng patuloy na pagsasanay at pagpapalakas sa kakayahan ng mga rescue volunteers at disaster preparedness sa bayan. Samantala, dumalo rin at nagpaabot ng mensahe ng suporta si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa nasabing aktibidad, na naglalayong higit pang mapalakas ang kahandaan at kakayahan ng mga volunteers sa pagtugon sa mga emergency at kalamidad. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Engineer Mood Ryan Miranda bilang bahagi ng buwanang gawain ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Katuwang ang mga volunteer at personnel ng tanggapan. Lumahok din sa programa ang mga kinatawan at kalahok mula sa iba't ibang organisasyon at tanggapan na nakibahagi sa mga pagsasanay at gawain na nakatuon sa rescue operations,
first aid, at iba pang mahalagang kasanayan sa pagtugon sa emergency situations. Binigyang diin sa aktibidad ang pagpapahalaga ng mga katapangan, teamwork, serbisyong, malasakit at commitment na mahalaga sa pagiging isang epektibong rescue volunteer. Sa pamamagitan ng Rescue Volunteer Day, patuloy na isinusulong ng MDRRMO ang pagkakaroon ng mas maraming handa, may sapat na kaalaman at volunteers na maaaring tumulong sa panahon ng sakuna at iba pang emergency. Alinsunod sa layunin nitong gawing ligtas at panatag na Brooks Point. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Florian Jane Q. De La Torre, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Florian. Samantala, LGU Brooks Point nagdaos ng Organic Agriculture Production Training. Narito ang ulat sa atin ni MIO News Reporter, Christine Balderian. Balitang Bayan. Isinagawa noong August 15, 2026 ang Organic Agriculture, Livestock, Vegetable and Rice Production Training na naglalayong dagdagan ng kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa organikong pagsasaka at produksyon ng livestock, gulay at palay. Tampok sa programa ang graduation ceremony bilang pagkilala sa mga nagsipagtapos sa nasabing pagsasanay. Dumalo at nagbigay ng mensahe si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Konsehal Rogelio A. Badwa bilang suporta sa mga nagsipagtapos at sa patuloy na pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa Brooks Point. Kabilang din sa mga naging bahagi ng programa sina Eduardo G. Hobson Jr., trainer sa Organic Agriculture, Honorable Jason L. Badwa, Barangay Kagawad at Board Member Winston G. Arzaga, CSEE Program Proponent at founder ng Samahang Wagas. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, nabibigyan ng mga kalahok ng praktikal na kaalaman na maaari nilang magamit sa kanilang kabuhayan at produksyon. Patuloy namang isinusulong ng pamahalang bayan sa pamumuno ni Mayor Benedito ang mga programang nagbibigay ng dagdag na oportunidad at kasanayan sa mga mamamayan tungo sa mas matatag na kabuhayan at mas produktibong sektor ng agrikultura. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Christine K. Balderian, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Christine. Susunod, Buntis Summit isinagawa sa Barangay Sarasa. Balitang atid sa atin ni MIO News Reporter Cecil Bautista. Balitang Bayan. Isinagawa ang Annual Buntis Summit sa Barangay Sarasa noong Agosto 13, 2026 sa Barangay Sarasa, Cover Gym, Brooks Point, Palawan na may temang Inay Alagaan, Sanggol ay Ingatan, Barangay Sarasa, Gabay sa Kinabukasan. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga buntis, ina at pamilya tungkol sa wastong pangangalaga sa kalusugan ng ina at sanggol, ligtas na pagbubuntis, responsableng pagpapamilya at tamang nutrisyon. Bahagi rin ng aktibidad ang pagsusulong ng Family Planning Month at Breastfeeding Awareness Month 2026 na nakatuon sa kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya at wastong pagpapasuso para sa kalusugan at kapakanan ng ina at anak. Nagpaabot naman ng mensahe ng suporta si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ibinahagi ang mga programa ng LGU Brooks Point katuwang Municipal Health Office or MHO para sa kalusugan at kapakanan ng mga pamilya. Dumalo rin sa programa ang mga kawani ng MHO, mga opisyal at barangay workforce ng Barangay Sarasa. Gayon din ang iba pang mga panauhin at kalahok sa pamamagitan ng Annual Buntis Summit. Patuloy na pinapalakas ang ugnayan ng mga health worker, barangay at pamilya upang matiyak na ang bawat ina ay may sapat na kaalaman at suporta para sa ligtas na pagbubuntis, panganganak at pangangalaga sa kanilang mga sanggol. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Cecil Bautista, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Cecil. Samantala, tourism planning ng Brooks Point pinalalakas sa pamamagitan ng LTDP workshop. Narito ang ulat sa atin ni MIO News Reporter, Liza Dabandan. Balitang Bayan. Nakaibahagi ang Municipal Tourism Office ng Brooks Point sa 3 araw na workshop on Local Tourism Development Planning LTDP for Palawan na isinagawa ng Department of Tourism Mimarupa mula August 11 hanggang 13, 2026.
Layunin nitong palakasin ng kaalaman ng mga Municipal Tourism Office sa data-driven tourism planning at mga praktikal na pamamaraan sa pagpaplano at pagpapaunlad ng turismo. Naging bahagi rin ng workshop ang pagpapalakas ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga tourism stakeholders para sa mas organisado, konektado at napapanatiling destinasyon sa Palawan. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Municipal Tourism Office ng Brooks Point sa Department of Tourism in Marupa sa pangunguna ni Regional Director Roberto P. Alabado III at kay Mr. Ramil S. Basil, Division Chief ng OTDPRIM, TDPD, sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman at karanasan. Inaasahang maisasagawa ng Brooks Point ang mga natutunan mula sa workshop upang higit pang mapalakas ang mga programa at estratehiya sa turismo. Sa pamamagitan nito, patuloy na makikiambag ang bayan sa pagsusulong ng mas maayos, sustainable, at mas produktibong tourism development sa buong Palawan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Liza Dabandan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Liza. Covered Court Projects, inaasahang magbibigay ng mas ligtas na espasyo para sa mga mag-aaral. Sa ulat ni MIO News reporter, Sheila Ramos. Balitang Bayan. Personal na binisitan at sinuri ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang isinagawang construction ng covered court sa Vito Pichangco Memorial National High School sa Barangay Salugon at sa Carlos M. Berry National High School, Barangay Sarasa noong Agosto 15, 2026 bilang bahagi ng patuloy na pagtutok sa pamahalaang bayan ng Brooks Point sa mga proyektong makatutulong sa sektor ng edukasyon at komunidad. Sa naturang pagbisita, sinuri ng alkalde ang kasalukuyang kalagayan ng proyektong upang matiyak na maayos ang pagpapatupad nito at naaayon sa itinakdang pamantayan. Ang bagong pasilidad ay inaasahang magsisilbing ligtas at maayos na lugar upang sa mga gawaing pampaaralan, palakasin, pagtitipon at iba pang aktibidad ng mga mag-aaral at ng paaralan. Patuloy na binibigyang pansin ni Mayor Benedito ang mga proyektong naglalayong mapagbuti ang learning environment ng mga mag-aaral sa Brooks Point sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad ng mga pasilidad tulad ng covered court. Isinusulong ng pamahalaang bayan ang pagkakaroon ng mas ligtas, mas maayos at mas angkop na espasyo para sa pagkatuto, paglinang ng talento at iba pang aktibidad ng kabataan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Sheila Ramos, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Sheila. Samantala, Mayor Benedito nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng yumaong Paiging Magbanwa. Narito ang ulat ni MIO News reporter Florian Jean de la Torre. Balitang Bayan. Nakiramay at nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pamilya ng yumaong si Rick Christopher Paiging Magbanwa nitong August 14, 2026. Dumalo ang alkalde sa pakikiramay bilang pagpapakita ng pakikiisa ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pamilya sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Sa kanyang pagdalo, binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng pakikiramay at pagkakaisa ng komunidad sa mga panahong may pinagdaraanan na pagkawala ang isang mahal sa buhay. Sa pamamagitan nito, na ipapakita ang malasakit at suporta ng pamahalaang lokal sa mga pamilyang nangangailangan ng pagkalinga at pakikiisa. Patuloy namang ipinapakita ng pamahalaang bayan sa pamumuno ni Mayor Benedito ang malasakit sa mga mamamayan, hindi lamang sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo, kundi maging sa mahalagang sandali ng buhay ng bawat pamilya. Ang pakikiisa ng alkalde ay sumasalamin sa diwa ng isang pamahalaang malapit sa komunidad at handang makiramay sa panahon ng pangangailangan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Florian Jane Q. de la Torre, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Florian. At pamahalaang barangay at kabataan ng Saraza, nagkaisa sa Linggo ng Kabataan 2026.
Balitang hatid sa atin ni MIO News reporter Christine Balderian. Balitang Bayan. Idinaos ang Linggo ng Kabataan 2026 noong August 15, 2026 sa Barangay Saraza Covered Gym, Brooks Point, Palawan. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng aktibong partipasyon at pagpapaunlad ng mga kabataan sa Antas Barangay, naging panauhin sa aktibidad si Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nagpaabot ng inspirational message at hinikayat ang mga kabataan na maging aktibo, responsable at makabuluhang bahagi ng kanilang komunidad. Dumalo rin sa programa si Barangay Captain Honorable Erlito Paalan, kasama ang iba pang mga opisyal at workforce ng Barangay Saraza. Gayun din ang mga kabataan, mga bata at iba pang paunahing nakiisa sa pagdiriwang. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng pagkakataon ng kabataan na maipahayag ang kanilang mga idea, mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pamumuno at higit pang mapalakas ang kanilang pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad. Patuloy na binigyang diin ang mahalagang papel ng mga kabataan bilang mga lider at kutuwang sa pag-unlad ng pamayanan. Nakaangkala rin ang pagdiriwang sa diwa ng Republic Act No. 10742 o Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 na nagtataguyod ng makabuluhang partipasyon ng kabataan sa pamamahala at nation building. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Christine K. Balderian, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Christine. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Joshua Sariego. Kami po muli ang Municipal Information Office Reporters o ang MIO News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan.